There's a funny thing I always tell people. Sinong gusto yumaman? Taas lahat ng kamay. Sinong gusto magnegosyo na walang puhunan? Taas naman lahat ng kamay. Tapos sinong gusto kumita? Walang gagawin? Taas na naman ng kamay. Sabi ko, tangin na nyo, walang ganyan. Masarap pakinggan yung success story, pero to get there, sobrang hirap. Kamusta mga kagulong? Narito na naman tayo sa isa pang biyahe ng Pasahero. Usapang negosyo at diskarte sa buhay kasama ang mga experts. Ako po si Mr. Angkas, George Rieca, at isang karangalan para sa akin na makasama ang guest natin ngayong araw. Partner, open-minded ka ba? Dati, marinig pa lang natin yan, tumatakbo ka ng palayo. But the man sitting across me today, instead lumayo, he embraced it. He professionalized sa network marketing industry, nilagyan niya na ito ng sistema at binago ang tingin ng mga Pilipino sa networking. Isa siyang hero sa kanyang libu-libong distributors. Marami sa kanila, milyonaryo na ngayon. Let's welcome on today's episode of Pasahero, the President and CEO of iFern, my friend, Tomani Tan. Partner, maraming salamat. Thank you for being here. Well, thank you for inviting us, no? Mabilis naman kami nakaabot, nag-angkas kami. Talagang marketing na marketing eh, no? You know, I was reading your story of really inspiring, no? What you went through. Pero before that, I wanted lang to parang explain natin sa audience, ano ba talaga ang difference ng network marketing sa direct selling, or meron ba siyang difference or is it the same thing? Okay, so direct selling is the industry. 'Di ba? Pag sinabi mo direct selling, diretso, tao to tao, no? Hindi ka nadadaan sa tindahan. Tapos syempre, napagod na yung tao na I need to knock on a door every day. Kailangan kong kausapin yung classmate ko, kapitbahay, 'di ba? Isa-isa 'yon. So, nakaisip na multi-level marketing. Kakausapin kita, bebentahan kita, maghanap ka rin ng taong gusto magbenta. Habang nagbebenta ka, kumukomisyon ako sa'yo. Yung tao na nag-introduce sa akin sa negosyo, yung sa taas ko, commission din sa akin. So, hindi malaking puhunan mo, pero para nagiging kumpanya ka. 'Di ba? Namuhunan ka isang beses, sa ilalim mo, namuhunan sila, pero nagiging commissioner ka. May commission ka sa efforts na sa ilalim mo. Parang entrepreneur talaga. Yes, kasi yes. meron kang tao sa ilalim mo. 'Di ba? Yes. You have your own sales team. Yes. Wow, ngayon ko lang naisip yung buong kumpanya, lahat ng sales may sariling sales team. Yes. Wow, galing, Yes. galing. That's why may kanya-kanya silang team, 'di ba? Nagkakaroon sila ng pangalan ng team nila. Kasi the team is a working in unison, 'di ba? Merong yung isa lalabas, sasamahan niya. Meron din mga team events para sabay-sabay tayo mag-invite, kunyari 5 magsasalita, pero 100 yung dumating na tao, isang salitaan lang. Oo nga no. So, gino-join mo yung energy para the 5 people convincing is actually talking to 100 people, 'di ba? Ako, I mean, it's not only that you have your own sales team, but you're also building that community. No? Yes. Napaka-importante ng community talaga. Yes. We'll get back to that, Sir Tom. No? Talagang negosyante ka ever since. No? Yes. So, growing up, talagang everyday ang pinag-uusapan, negosyo. Hindi pagiging empleyado. Big difference. And you were saying nga, di ba, ang sinasabi nila, usually mag-aral ka para kumuha ka ng trabaho. Yes. Pero sa inyo, yes, di ba? Sa Pinoy, mag-aral, makahanap ng magandang trabaho. No? Sa Incheck, bata ka pa, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makapagpatayo ka ng sarili mong negosyo. And kung you're lucky like us, kami magpipinsan, magkakapatid, maraming negosyong lolo't lola, nanay, tatay, kayo ang magmamana o kayo nang magpapatakbo ng mga negosyo natin. Galing. No? So, Mindset the mindset talaga is really magnegosyo. Samantalang ang Pinoy, mag-empleyado. So perfect, no? Lumipat yung mga Incheck sa Pilipinas kasi maraming empleyado dito. My grandfather, no, co-founded Equitable Bank. Okay. Diba? So, but he started, he moved to the Philippines when he was 9 years old. No, sabi nung tatay niya, pumunta ka sa Pilipinas, walang opportunity sa China. Ang Pilipinas, asensong-asenso. Doon ka yayaman. Baliktad, no? So sabi ko nga, totoo naman yung sinabi niya. OCW yung lolo ko, overseas Chinese worker. Ngayon, baliktad na yung mga Pinoy sa China na nagtatrabaho, no? So how things have changed. It's really sad, no? My grandfather said, kaya yumaman ng Incheck kasi tanga yung Pinoy. When you say tanga, hindi bobo. Tanga in the sense that their goal is to become employee. Samantalang the Chinese goal to be entrepreneur or to be business owner. So, ganon, no? 3 generation
ng empleyado, isang pamilya, empleyado namin. Samantalang 3 generation ng business owner, pamilya namin, yung mga may-ari. So talagang diskarte napaka-importante. Oo. And you know, because of what you're doing, you're also telling them, you're essentially lecturing and teaching them to become entrepreneurs. Yeah, I no? wanted to become like me, to become Chinese-minded, di ba? To become entrepreneur-minded. Sabi ko nga, ano nga ba yung dream nyo, Sir Tom? Ano yung dream legacy na gusto nyo mabigay? To create millionaires. No? Correct. The vision of the company is sharing prosperity globally through entrepreneurship. Alam mo, in Angkas, we really espouse na hindi sila empleyado meron kasi hawak nila oras nila, right? They're entrepreneurs because of that. You know, they can turn off the app if they don't want to work. But that's also what you do. Hawak rin nila oras nila anytime, di ba? At natuturuan mo sila na pag hindi ka nagtrabaho, walang kita. Tama. Dito sa amin, because of the multi-level marketing model, natutulog ka pero sa ilalim mo nagtatrabaho pa rin. So habang tulog ka, kumikita ka, 'di ba? Sabi ni Warren Buffett, 'di ba? You need to find a business that earns you money while you're sleeping. Nako. Otherwise, every minute nag-earn. Yes. Otherwise, you're going to live until you die. Naka 1 minute you're going to work until you die. Magkano kinita nyo ngayon, Sir Tom? Hindi ako, yung mga tao ko. Pero going back, way back, what was the earliest account or earliest time you remember na talagang negosyante ka? Yung sanggol ka pa lang, may binibenta ka na. Well, when I was in elementary, nauso yung stickers, yung mga Voltes 5, Masingers, yung mga robot, no? So my mother, travels to Hong Kong. She bought a lot of these stickers. Tapos, yun yung binebenta ko sa mga classmate ko. No, nung una binebenta ko buong sticker, 20 pesos. Matumal yung negosyo, hindi naman lahat may 20 pesos. So naisip ko, binaliktad ko siya, may malaking sticker, 5 pesos to. Yung tatlong maliit, piso-piso yan. Yung medium size, 3 pesos. Di ba? Pag tinotal mo, ay shit, 25 pesos. Ang bilis mabenta, di ba? Gugupitin mo lang. So yun yung una kong negosyo, nagbebenta kong sticker. Batang-bata ka pa lang, negosyante ka na. And sana, yun yung talagang gusto natin ma-inspire ang lahat ng tao pwede maging negosyante. Of course. At because of what you do, you realize na marami kasi natatakot na, hindi ako magaling na negosyante. Pero tinuturuan nyo sila, di ba? Oo. Yun yung advantage that what we have in iFern. Kasi, like, same as Angkas, di ba? You don't just give them the app. Tinetraining nyo sila paano mag-motor ng tama, di ba? Paano makipag-usap sa mga pasahero, di ba? And how to do their job or their business. Sa amin ganun din. After you join the business, di ba? It's not enough na, okay, ito yung mga produkto, magbenta ka na. Siyempre, ikukwento namin each product. Itong vitamin D, Fern D is para dito. Itong Fern Flex para sa joints. Itong Fern Active, Natural Viagra. So, meron tayong explanation for, may nilindi ako dyan para sa'yo. Fern Active is Natural Viagra. Fern Active. We don't teach them about the products only kasi yung basic pagbenta ng produkto. Siyempre, kung naengganyo ka ng tao na gusto rin magnegosyo, tuturuan mo siya paano magnegosyo. Correct. Paano kumausap. Sabi mo nga, open-minded ka. Pag narinig pala open-minded, tatakbo na, di ba? Dapat nagsimula ako dun sa Fern Active. Di ba? Gusto mo bang magkaroon ng plug ceremony every morning? Kanya-kanyang interest lang yan, di ba? When I was asked to invest in the business, parang Avon siya, no? Puro mga bra, panty, sunglass, lipstick, no? Perfume, halo-halong produkto. So, it started that way. The founder and the first president ran the company into the ground, na bankrupt siya. So, I needed to decide kung ite-take over ko or hayaan ko na siyang magsara. Kasi, unwittingly, naging chairman of the board ako kasi sabi ko nga, ako pala yung pinaka-uto-uto, ako yung pinakabata na investor, ako yung pinakamalaki na inilabas. Kaya lumabas, chairman of the board ako. So pinakamaraming equity eventually. Kung hindi ko pinatakbo, sarado na siya. So I decided to run it kahit wala akong alam, di ba? Bumaksak na yung kumpanya. Bankrupt na. Chairman of the board ka, may titulo, pero bankrupt. Ano pumapasok sa utak mo yun? At what possessed you to continue on with the company? Like, what made you do that leap? Actually, diba? Kasi usually, mga tao, bankrupt na yan. Yes. Kanya-kanyang jump ship na yan, diba? Pero no, you stayed there and you saw some value. Anong naisip mo para makita yung... Actually, the reason that sounds good, no? Kasi nga, when I was invited to invest, sabi, marami tayong matutulungan dito. Kasi yung network marketing, though hindi ko pa naiintindihan, sabi niya, maliit lang yung puhunan, malaki yung pwedeng kitain. So marami tayong matutulungan dito. So that was the first reason why I invested.
Nung nag-bankrupt na siya, sabi ko, tangina, ito yung first company nung Tan family na malulugi. Tapos ako yung chairman, kahiyaan na to. Baka ma-disown ako. So, and then at that time, I had 4 children. And they were all very young. They were all in preschool. So I retired 2 years. Hindi ako nagnenegosyo. So I was in my 30s and I had people running my businesses for me. And I had only one position. I was president of the PTA. No? Kasi yung 4 na anak ko nasa preschool, presidente ako ng PTA. So sabi ko, ito nang gagawin ko. Mag-alaga kong bata, nag-tutor ako, naghahatid sundo. Then I realized it was boring. And parang I realized na, teka, parang kung 4 na bata lang tuturuan ko, and I can do so much. Diba? Yeah. I finished a seminar na those who have more should share more to the world. And you should go out and make a difference in the world. And that stuck with me. Na sabi ko, if I stay retired and take care of my 4 kids, hindi ko na share yung gusto kong magawa sa mundo. So sabi ko, ito na siguro yung vehicle para magawa ko yon. So I took over from chairman, no, naging chairman CEO, naging president CEO ako. Talagang full time ko siya. Yun na lang yung pinatakbo ko. Yung mga ibang negosyo ko, may nagpapatakbo pa rin. So, wala kang alam yun? Wala. So, you took the leap? Oo. Diba? Naisip mo ba yung Ferncy, wag mo na yung active, maya pag-usapan natin yan. Yung Ferncy muna. Naisip mo ba na magiging golden opportunity talaga well, yan? nakita ko siya lang yung kakaiba. Kasi all of the other products, t-shirt, bra, panty, di ba? Parang mabibili mo sa Divisoria ng mas mura. I didn't see the value of the business. Yeah. Na parang maraming kikita pero pinatungan mo yung presyo, mas mataas kaysa sa bilhin mo siya sa Divisoria. Siyempre, Chinese thinking minded na dapat mura, di ba? Para mabenta. So sabi ko, ayaw ko tong mga to. Etong Ferncy lang yung gusto kong ibenta. Kasi siya lang yung kakaiba. So you took over. Naisip mo na Ferncy. Was it an instant success? Well, if you will count how long it took me from negative 3 million to 1 billion, it looks like an instant success. Pero in order to get there, sobrang daming pinaghirapan, yes. di ba? When I took over, negative 3 million. Tapos yung mga suppliers nangongolekta. Kasi kahit hindi mabenta yung produkto, kinuha mo na yan eh. Hindi mo mabenta, kailangan mo bayaran. So, pati may binabayaran kang ibang nasa bodega. One by one, tinatawagan ko yung supplier na hindi ko kakilala kasi nag-take over lang ako from previous management, di ba? So, tatawagan ko, hi, ako si Tomanitan, ako yung bagong presidente. Alam ko may utang kami sa inyo, di ba? Pagbibigyan ko ng mga 6 na buwan, maaayos ko tong kumpanya, mababayaran na namin kayo. Or, ito yung inventaryo nung natitira. Kung hindi nyo na mahintay, pwede nyo nang bawiin. So, I gave them that option. And they were saying, oh my God, buti tinawagan mo kami. Tagal na namin tumatawag dyan, walang sumasagot. Yung dating presidente, kakilala ko yan. Pag tinawagan, nakita number ko, hindi sinasagot. Pag ibang number ng sekretarya ko, sasagutin, hello? Diba? So, it was like that when it started. And I started with 20 employees. I need to cut it down to 6 employees just to survive. Kasi hindi mo sila kaya sweldohan eh. So, paano ko itutuloy 20 yung empleyado? Ang walang benta, di ba? So, from 20, I cut it down to 6 and I called the suppliers one by one. And I interviewed everybody. Ano ba trabaho mo dito? Ano ba tong negosyo natin? Nagpe-Ferncy ka ba? Sagot nila, sir, hindi. Ang mahal kasi. Di ba? So, yun ang mga gusto mo marinig di ba? So, ang decision ko doon, sabi ko, okay, starting today, lahat na empleyado libre Ferncy. Para masubukan mo, how can you sell something if you don't take it? Di ba? How can the employee say, ma'am, sir, mabisa yan? Eh, hindi mo nga natitake kasi namamahalan ka. Diba? So, tapos pinapabili mo sa akin. Oo. So, kailangan, maraming pagbabago na kailangan gawin. And then, siyempre, napalaki mo yun to 1 billion, di ba? But you had you had other distributors. You were in stores or diretso na talaga sa multi-level? Direct selling lang talaga. Parang it's more of, okay, magbebenta tayo. That time, kasi tinatawanan ng mga tao, ay yung Fern, pasara na yan. May isang tanga na lang si Tomanitan na kumakapit dyan. Diba? Lahat ng mga partner niya tumigil na dyan. Pati yung mga leaders dyan, lumipat na ng kumpanya. Yan. May isa na lang last man standing na lang yan. So, what we did, no, since we know we cannot compete in Manila, we went to Davao. Sa Davao kami ng launching. No, we launched Ferncy November 2004. No, birthday ko yun. Nag-launching kami sa Davao. Tapos January 2005, I took over full control of the company. Wow. So sa Davao, nagpalaki muna kami sa Mindanao. Nung malaki na kami, saka kami sa Manila. So baliktad siya. Usually Manila, kakalat ka sa probinsya. Since I cannot compete sa Manila, sa probinsya muna. Nung maingay na doon, may market na, may budget ka na, may sales ka na, saka kami lumipat sa Manila.
Wow, alam mo, marami talaga nag-iisip. Lahat ng negosyo naging successful, iniisip nila instant success. Kasi you didn't hear about it then. Yes. Now you heard about it Yes. sa tingin mo overnight, di ba? Pero that there's never such a thing, di ba? Masarap pakinggan yung success story or yung resulta, pero to get there, sobrang hirap. Yes. Ako nga, marami pa rin tumatawag sa akin, uy, galing naman ang angkas, di ba? Kailan mo yan binuksan kahapon? Di ba? So, hindi. Parati sabi 6 niya, years na po "Swerte kami. mo, George. Swerte mo, Swerte, di ba? di ba? Puro Oo, swerte swerte. nga, oo. Sana ganun lang, laging Di ba? swerte, di ba? And a lot of people, very few people have actually taken that strategy, to go out first and in later on, di ba? There's, AT&T in the US, yan yung strategy Yes, nila eh. yes. They were the carrier of the rural. And then yung mga rural areas lumaki, naging city, and eventually they came into the big city. So, it's very interesting. From the time that you became successful, okay na yung Fernsea, ang ganda na. When did you start realizing na kailangan mo mag-diversify? When did you start bringing in the other Fernsea the other products? no? Actually, dahil successful ka, di ba? I took over January 2005. By December 2007, 1 billion na yung benta namin, di ba? From negative to 1 billion in just, parang like 3 years, di ba? Yung during those times, you're drunk with success na magpa 5 billion to, isa lang ang produkto, ganon, di ba? Forever yan. Oo, forever yan. Walang titibag dito, di ba? Walang kalaban walang yan. Walang tigil ang party. Oo. So, you will have that mindset, no? Fortunately, I entered Asian Institute of Management, master's degree in entrepreneurship, and we had the best professors there. All of my classmates were CEOs, or COO, child of owner. Kasi kung hindi makapunta yung magulang, ang pinadala yung mga anak. So fortunately, I entered there, and yun yung nag-explain yung mga professors, product life cycle, to money, hindi yan naabot ng 3 billion na isang produkto lang. Kala mo, ayan, papasok na yung mga peke, papasok na yung mga gaya-gaya. Sabi niya, mahihirapan ka na. Sabi niya, duduguin ka bago ka mag 2 billion dyan. So parang nabusan ako ng malamig na tubig. And then, okay, talagang nakapokus ako. Ano bang matututunan ko sa mga professor ko? Ano bang pwede kong gawin? How were you able to take that advice? So, syempre, pumunta ka sa school, and look, you were super successful at that time. Lalo na from negative. Yes, diba? yes, Napabalik yes. In such a short span of time, you were able to bring. So, feeling mo talagang okay na okay ka. What did you tell yourself para makinig sa ibang tao at maisip na, uy, baka yun nga, nabuhusan ka ng tubig, na imasmasan ka. Pero not everybody takes that eh. Di ba? Parang hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam yung ginawa ko. So, paano mo naisip na ma-take yung advice? Anong sinabi mo sa sarili Siguro mo? it's part of the upbringing that, you're constantly listening. Nakikinig ka kay lolo, may advice si lola, may advice yung mga tito ko, Kasi mother ko, 6 sila magkakapatid, panganay nanay ko, So, para I listen to my mom, to my dad, and my uncles have things to tell me also. So, maraming nag-a-advise sa'yo. Kaya, natural sa akin na makinig sa tao. And I don't always only listen to kailangan yung mas mayaman sa'yo or mas mataas yung narating. Kasi even simple people, pag nakipag-usap ka sa kanila, may matututunan ka di ba? There was one time we were going to a beach resort and yung bangka, sobrang ganun ng ganun. For the first time in my life, sumuka ako dun sa bangka. Tapos kinakausap ko na yung bankero, sabi ko, matagal pa ba? Sabi ko, ano bang sistema natin dito? Tapos nag-explain siya, sabi niya, kailangan salubungin mo yung alon para alam mo kung ano yung tatama sa'yo. Hindi pwedeng iiwas ka. Diba? So, even yung bankero, I learned a lot from that one. And sinishare ko sa mga tao ko, sabi ko, pag may alon pala, salubungin mo. Diba? Huwag mo iwasan. Head on. Diba? Oo. Ganda. So, kailangan open tayo to teaching. Yung people who only believe in themselves or only believe kung ano yung sinabi ng magulang nila. Believe sa sarili. Oo, believe sa sarili. Kasi, in our business, ganun eh. May mga tinuturo kami, pero syempre, ang dala-dala nilang mindset, yung mindset ng magulang nila, mindset ng lolo't lola. So, tinatanong ko, teka, ba't ka nandito? Gusto ko maging milyonaryo. Milyonaryo ba yung lolo't lola mo? Hindi. Nanay, tatay mo, milyonaryo? Hindi. Ako, milyonaryo? Oo. So, kanino ka makikinig? Hindi naman sila naging milyonaryo eh. Gusto mo maging milyonaryo, di ba? Makinig ka sa milyonaryo. So kung ayaw, sabi ko, gusto mo maging barbero, kanino ka magpapaturo? Sa kutsero. Di ba? Di ba? Kailangan mag-barbero, paturo ka sa barbero. Gusto mo maging bumbero, paturo ka sa bumbero. Gusto mo maging pulis, paturo ka sa pulis. You need to learn from the people who will teach you kung ano yung gusto mo mangyari. Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling.
Tama. Alam mo, makinig kayo ito bilyonaryo na. Pero nakikinig pa rin sa advice ng iba. So that's very, very important. Yung forever student Yeah. Nawawala yan diba? At nagbabago rin yung panahon. So this is something that you always need to continue learning. When did you realize na you've made it? Kailan mo naisip na mayaman na ako na okay na to? Well, I think for me, the big achievement, nung nag 1 billion yung kumpanya. Kasi that was 2007. And yung top 1,000 corporation, din naman 1 billion para makapasok sa top 1,000 corporation. So parang sabi ko, wow, feather in my cap as an entrepreneur. Correct. Hindi ko inisip yung magkano yung pera sa bangko. Ang inisip ko, na-achieve na nung kumpanya yung 1 billion. And at that time, since I entered AIM 2007, sabi ng professor, to everybody, kailangan alam mo sino ka sa industriya. Magkano ba benta ng ibang vitamin C? O meron akong classmate, lechon manok. O magkano ba benta ng ibang lechon manok na kumpanya? So, nag-check kami ng data from the pharma industry. Yung number 1, 242 million. Yung number 2, 241 million. Yung benta ko 1 billion. Number So, one pag ka pinagsama mo silang dalawa, multiply mo by 2, mas malaki pa rin kami. So, gulat na gulat ako doon. Ganun na pala kami kalaki. Diba? So, for me, yun yung talagang tumatak sa akin is yung achievement ng kumpanya, not the money in the bank. And that is also a possible pitfall, right? When you've become, or when you feel that you're successful already, diba? You become complacent. What made you move forward? What made you move on? 1 billion ka na, number 1 ka na sa industriya. Ba't may drive ka pa rin? Well, kasi yung drive namin, going back, we wanted to help people, I attended the marketing seminar, sabi, what do you do, diba? Go up on stage, tell me your name, what do you do? Sabi ko, I'm Tomani Tan, I create millionaires. Diba? So, nung lunch break, pumila lahat sa akin, diba? Kinukuha yung calling card ko. Hindi pa uso cellphone nun, calling card pa Diba? So, yun Because I wanted to create more successful people, yung sobrang happiness namin ni Mrs. is nakikita namin yung pagbabago sa buhay nila. From walang-wala, kaya na bumili ng mamahalin na kotse, di ba? Kaya na bumili ng lumipat na sa malaking bahay. Seeing those changes really fulfills us. Kaya, it's not enough that we have one product. It's not enough that we can only help the people in the Philippines. Kailangan lumabas tayo. Kaya that's the driving force to add more products. Lumabas ng Pilipinas, 'di ba? Parang soon we're gonna be opening in Dubai, Our first company-owned international branch. We have office in Bahrain, we have in Milan, we have in Africa. But they are all distributor-owned. So, syempre, for me, pride as a business owner or as an entrepreneur, na talagang kaya ko na pala magbukas ng branch sa ibang bansa. Yung re-renta ka ng opisina, re-renovate mo, di ba? Inalisensya mo na lahat ng produkto. Kasi syempre, yun yung difficult process Ipapalisensya mo lahat kasi food supplement kami di ba? Mga gamot yung binebenta namin. So, mahaba yung proseso na yun. It takes us almost a year already to license everything. Tapos yung alam mo yun, yung excited na pupunta kami doon, hahanap tayo opisina, 'di ba? Re-renovate mo. Excited ako to hire Filipino for a Filipino company operating outside of the Philippines. In another place. Ganda. Yes. So, ano yung number mo sa utak mo? Ilang milyonaryo ang kailangan mong i-create bago ka sabihin mo sa sarili mo na okay na? I'm kung playing done. with numbers lang, 1 million millionaires. 1 million millionaires. Is enough to make a really great impact. Right now, what we have, yung kumita ng 1 million sa amin, 675 people na yung kumita ng 1 million. Yung kumita ng 5 million, 135 people. Wow. Tapos yung kumita ng 50 million pataas, 12 na sila. So para sa akin, yung pag sinasabi mong pyramid, sabi ko, ito yung pyramid na pagmamalaki ko. Kasi talagang nakikita mo yung progression kung paano sila kumita. Ako, kawawa naman mga bikers ko. Baka lumipat na yung CEO ng angkas, maging empleyado na lang. So talagang, this is something that you really track, KPI mo yan para sa sarili mo. Yes. Kasi a lot of people nga doon sa pyramid, di ba? Marami doon sa pyramid, pero hindi talaga nila masyadong fino-focus yung pinakataas ng pyramid. Basta malaki yung pyramid, okay na. But really, you want them to talagang mag-step ladder doon. Yung ginagawa mo, hindi naman lahat ang pangarap maging milyonaryo. Correct. Yung ibang pangarap lang niya makapagbayad ng utang, makapagbayad ng kuryente, makapagbayad ng tuition. So, yun yung meron sa amin, We can help people achieve that.
And right now, sa pagpasok ng TikTok, sobrang ganda. Kasi yung mga tao hindi lumabas ng bahay, pwede magbenta. Basta meron kang, sabi nga ni Miss palagi, basta makakonect ka sa wifi ng kapitbahay, di ba? Makahiram ka ng cellphone, di ba? Meron kang TikTok account, di ba? And there's a funny thing I always tell people pagka yung sa opisina. Sabi ko, sinong gusto yumaman? Taas lahat ng kamay. Sinong gusto magnegosyo na walang puhunan, taas naman lahat ng kamay. Tapos sinong gusto kumita, walang gagawin, taas na naman ng kamay. Sabi ko, tangin na nyo, walang ganyan. Hindi ko nabababa yung kamay ko, ha? Dito na lang yan. Sabi ko, walang ganyan. Tapos tawanan sila lahat. Sabi ko, pero sobrang ganda ng technology, sobrang ganda ng mga apps, na sabi ko, shit, in 2023, na-invento na yung walang gagawin, walang ipupuhunan, pero kikita. Ang tawag pala sa kanya, the TikTok affiliate. Diba? Sabi ko, basta magaling ka sumayaw, magaling ka kumanta, willing kang ipakita yung boobs mo o yung puwet mo. Diba? Pwede rin. Ipakita yung puwet at boobs? Sige. So, excited silang magtanggal ka. Sige, ano muna? Parang nag-iba na yung ating interview. Gusto nyo mag-rate na, di ba? Gusto nyo mag-trending, di ba? Hindi naman to live TV, di ba? Wala naman dito, MTRCB. Baka after mo maghubad, papasukin na ng MTRCB dito. So back to that, no, na-imbento yung TikTok affiliate, sobrang ganda. Meron kang existing TikTok account na maraming followers, pero ayaw mo magbenta. So here comes the iFern reseller, no, nagbebenta kami or nagbebenta siya pero konti lang ang follower niya. Kontakin ka niya. George, marami kang follower, di ba? Pwede bang mag-affiliate ka sa akin? Ganda. Paano yung affiliate? Sabi niya, wala. Hahawakan mo na yung Fern Active. Sabihin mo, wow, this is natural Tapos Viagra. lahat ng paano? Yan. Hawakan mo yan. Sabihin mo, Natural Viagra. yes, ganon. Di ba? Ito ang favorite natin. Ni George. Maraming makakaangkas. Nako. Mali ba yun? Yung mga producers ko, nag-walkout na yata yung producer ko eh. Akin na to, ha? Oh, of course. Actually, dalawa yan. Ilan ba kailangan ko i-take dito? Sa isang? Depende sa edad. Nung bata-bata ako. So yung affiliate, so pag ginawa ka mo lang, lahat ng sales, may porsyento ka dun So lumabas, ikaw yung maraming TikTok follower. Ako yung reseller. So meron akong yellow basket. Yung yellow basket ko, ilalagay mo lang sa video na pinost mo. So yan, nagkwento ka about the product, ganyan. Tapos natutuwa yung tao sa'yo or marami kang follower. Ano ba yung binibenta ni George? Titignan niya yung yellow basket. So pagkita niya sa yellow basket, uy, mukhang okay itong Fern Active. Mag-order siya, di ba? Kay TikTok ka nagbayad. Yung order, papasok dun sa seller. Si seller yung magpapak, pipick upin ni TikTok, i-deliver dun sa bumili. Pagka nabayaran na yung commission, papasok sa'yo. Wow. Ang ginawa mo lang, nag-post ka lang. Galing. Talagang, so affiliate marketing talaga siya. Affiliate marketing lang talaga siya. Wow. That's amazing. Kaya sabi ko, shit, grabe talaga technology. In 2023, walang puhunan, walang gagawin, kikita. Alam mo, this is something that I always espouse, no? When you use technology to really uplift the lives of people. Alam mo, if it weren't for technology, hindi naman namin inimbento yung motorcycle taxi, ang daming habal-habal. Yes. Pero hindi yun ma-regulate kasi walang teknolohiya. Because of technology, talagang pwede mong gamitin yun. Kung tutuusin, pwede mo talaga siyang gamitin. Diba? So, kayo, mag-iFern Active sa mga kailangan, pero TikTok, di ba? TikTok is the way to go. With iFern, you can earn na wala kang ginagawa, di ba? So you do this a lot. You talk to your sellers, you inspire them. What is, if you were to think of 3 things, what are the top 3 things that you want, that you can tell them? You know, ano ba yung mindset na kailangan nila? Okay. If they are thinking now of, you know, going into a business, doing something on their own, ano yung kailangan nilang pag-isipan? You know, just a quick tip para sa kanila. Quick tip, no? Siguro yung tip natin yung connected sa industriya natin. Yes, diba? yes. Kasi sinabi, networking, scam yan. Oo. Tama? So, yes, marami kasing scam na networking, no? Merong pyramiding.
Merong pyramiding, pera-pera talaga. Yan, maraming hinuli na ng pulis yan, di ba? Marami ng kumpanya nagsara dahil dyan. Marami ng luha na lumabas yan. Marami na nasirang buhay dyan. So ngayon, we are the direct selling company. So the first thing you need to do, research. Di ba? Google is free. Di ba, Google mo, ano ba tong kumpanya? Ano ba tong produkto niya? Kasi example, yung mga products namin. Fern-C is the first world branding awarded vitamin C, no? From Kensington Palace, London, England. And because of the pandemic, Sino yung mga kasama nyo na ibang brand? Well, si Steven Tan, nakilala namin sa London kasi that year, 2 Filipino companies were awarded, SM Supermall and Fern-C. Oh, wow. Okay. Diba? So, kaliga mo yung SM. Oo. Galing. Tapos, from a brand perspective. Yes, the other Filipino company, Jollibee, Pure Gold, Tanduay. Wow. No? Tapos yung pagka-global players, Yakult, Cadbury, Lego, British Airways, Louis Vuitton, BMW. Diba? Ganun level yung mga awarded. So, Fern-C is the first vitamin C with the World Branding Award. Tapos, because of the pandemic, 2019 up to 2022, we won four in a row World Branding Award for Fern-D. Kasi globally, everybody needs vitamin D. Diba? Sunlight. Oh, by the way, nandito pala, inabot sa akin. Ganda. Okay? So number one, research, 'di ba? Kasi kung duda ka, mag-research ka. Correct. Huwag ka lang makinig na sabi nung pinsan nung kapitbahay ng lola nung kapatid nung kumpare mo na ay wag kang pasukin yung networking, lugi ka diyan, 'di ba? Do your research. Sino ba si iFern? Ano ba si Fern-D? Ano ba si Fern Active? Sino ba si Tomanitan, 'di ba? Number two, of course with everything kailangan ng hard work. Pero hard work is not the secret, 'di ba? Kasi a street sweeper is hardworking. Hardworking. Tama, janitor is hardworking. Correct. 'Di ba? Maraming hardworking, pero you work on the wrong thing, hindi ka yayaman, mabubuhay ka. So kung gusto mo yumaman, kailangan pili tayo ng opportunity or yung negosyo na pwedeng magpayaman sa atin. And paano mo sabing yayaman? Kunyari, pinili mo turo-turo. Sino ba yung mga mayayaman na may-ari ng turo-turo? Or sari-sari store yung napili mo, sino ba yung mga mayayaman na sari-sari store? Okay, so kailangan hard work, research, hard work, find the right business, Kasi kung ang goal mo yumaman, hahanapin mo yung kumpanya na mabilis kang payayamanin. And number 3, puhunan. Meron ka bang puhunan? Kung wala ka puhunan, yung negosyo namin, mababa lang yung kailangan na puhunan, di ba? Kasi nga, low entry, you have people under you who like to sell products also. And since ikaw ang nag-introduce sa kanila, lahat ng effort nila, lahat ng benta nila, may commission ka. Na only happens sa big company. Di ba? Si big company, 100 yung ahente, lahat ng benta ng ahente pasok sa kumpanya. In this case, yung mga ahente, under sa'yo. Kahit hindi ikaw yung may-ari ng kumpanya, yung effort ng ahente sa ilalim mo, umaakyat sa'yo. And syempre, goal nga namin, magpayaman. So, when you ask me, gaano kayaman, ang sabihin ko, mas marami akong napayaman. Kasi the way we structure our compensation or our commissioning, mas malaki. 90% ng income napupunta sa tao. Kasi yun yung gusto mo mangyari. Gusto mo sila payamanin. Kaya, kada benta, 90% kanila. Para mabilis silang umasenso, mabilis silang yumaman. Ilan na yung mga asenso partners natin and distributors ng Fern-C? Right now, yung active namin, yung every month may kinikita, 300,000. Wow. Wow, congratulations. Cisco, 300,000 you uprooted out of poverty. Yes. And more companies like you and more people like you who dreams like that, talagang, I think we really have the ability to eradicate poverty in our lifetime. Definitely. Diba? Diba, we're both active sa Go Negosyo. Yes. Diba? Si Joey Concepcion has been talking about this and helping us, push this, help the MSME. Talagang kaya talaga. Kaya. Babaguhin lang yung mindset, diba? Kailangan yung Pinoy mangarap magnegosyo. Hindi yung mangarap lang makahanap ng trabaho or mangarap lang magtrabaho sa ibang bansa. Alam mo, this was I write for a newspaper. One of my columns was the title was A Nation of Employers. Okay lang tayo magkaroon ng maraming employment, pero we should also strive as a country to really create employers. Kasi that's where the multiplier effect comes along. Diba? The top 1% of companies is 80% of our GDP, right? So but there are 99% of the companies are MSMEs. Yes. So talagang they really need to be negosyantes.
like you. Maraming salamat, Boss Tom. Talagang na-inspire ako at lalo pa ako mas lalong na-motivate ngayon na talagang tumulong. You have 300,000 that has a better life and generational yan. Yes, yan? For generations after that, nag-iba na yung kurso at direksyon ng buhay nila, ng buong pamilya nila. Maraming salamat on behalf of those informal markets, on behalf of those people that really want to be negosyantes. Thank you very much, and I'm sure marami silang natutunan kay Sir Tom of iFern and yung favorite ko, Fern Active. Sa ating mga kagulong, na-inspire ba kayo? Sana i-comment nyo sa YouTube yung mga natutunan nyo sa biyaheng ito. Huwag niyong kalimutan i-follow ang ating social media accounts for more business and diskarte tips. Isama nyo na rin po yung Angkas accounts para masuportahan natin ang mga magigiting na riders. Ako po ulit si Mr. Angkas, George Rieca, ang inyong pasahero. Lagi niyong tandaan, lahat tayo kayang umangat. Diskarte at sipag ang kailangan. Sa ating mga kagulong, Angkas Pilipinas.